Sige, simulan na natin. May isang tanong dito sa mga material na pinadala mo na talagang tumigil yung mundo ko sandali. Heto paano kung ang pinakamahalagang salik na humuhubog sa kinabukasan ng pananampalataya, pati yung kredibilidad nito sa watak-watak na mundo, ay hindi yung mga natututunan ng mga leader pagtanda nila, kundi yung mga bagay na, nasasagap na mga kabataan ng hindi man lang nila namamalayan. Grabe, mabigat na simula yan. Kasi 'di ba, pinipilit tayo niyan na tingnan hindi lang yung curriculum. Hindi lang yung tinuturo. Oo, kundi yung buong kultura ng paghubog. Parang sinasabi nito, teka, baka mali yung timing natin sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng pananampalataya. Eksakto. At yan mismo ang susuriin natin ngayon. Kasi dito sa mga sources na binigay mo, may lumilitaw na isang napakalakas na argumento para sa paghubog ng tinatawag na missional mindset. Pananaw na nakatuon sa misyon. Oo, lalo na sa mga kabataan. At ang pinakamatapang na ideya ito, hindi lang ito maganda kung gagawin, kundi delikado raw kung ipagpapaliban. Tama. Kasi ang misyon ayon sa pag-uusapan natin, hindi lang siya isang departamento sa simbahan o isang biyahe sa ibang bansa, di ba? Ang argumento dito, dapat siyang maging parang lente. Isang paraan ng pagtingin sa buong buhay. Isang lente? At yung pagsusuot ng lenteng yan, dapat sinisimulan habang bata pa. Yan ang himay-mayin natin. Sige. Simulan natin sa pundasyon ng problema. Bakit ba kailangan ng ganitong pagbabago? Ang sabi dito, yung karaniwang pananaw natin sa misyon, para daw siyang advanced elective sa eskwela. Oo, gets ko yan. Ano mo yon? Para lang sa mga fourth-year college na, yung mga seryoso na, yung handa na. Sa mga bata, ang focus muna, basic doctrine, quiet time, yung tamang asal. At sa unang tingin, parang logical naman, 'di ba? Pag-aralan mo muna kung sino ka, anong pinaniniwalaan mo bago mo siya i-share. Pero, yung tinuturo ng mga material na to, may hindi pala inaasahang resulta yung ganong modelo. Ano yon? Nagbubunga siya ng isang pananampalatayang nakatingin sa sarili nitong pusod. Inward looking. Nakatingin sa sarili nitong pusod, ang ganda nun. So anong itsura niyan sa isang kabataan? Ang itsura niyan, isang kabataan na baka kayang-kaya niyang i-recite lahat ng tamang sagot. Alam niya kung ano ang pinaniniwalaan niya. Pero kapag hinarap na siya sa isang komplikadong mundo, isang kaibigang Muslim, isang issue sa social justice, isang kulturang ibang-iba, biglang nagiging marupok. Kasi hindi niya naiintindihan kung bakit mahalaga yung pinaniniwalaan niya sa labas ng sarili niyang bubble. Hindi siya sinanay makipag-ugnaya. Grabe yung analohiya na ginamit dito. Ang mabuting balita daw nagiging parang lokal na produkto. Lokal na produkto? Isang bagay na gawa sa ating probinsya para lang sa mga taga-atin. Hindi siya nakikita bilang isang kwentong pangkosmiko. Isang salaysay na para sa lahat. Pero teka, baka may magtanong, hindi ba't mahalaga rin na mag-focus muna sa sarili bago lumabas? Hindi ba delikado kung masyadong maaga? Isang napakagandang tanong yan. At dito na pumapasok yung pinaka-radical na ideya sa lahat ng to. Dahil ang argumento ay hindi alin ang uunahin, kundi paano natin sila hinuhubog mula sa simula pa lang. Okay. At ang sagot dito ay hindi lang mas maraming kaalaman, kundi isang mas malawak na imahinasyon. At dito, may isang pangungusap sa mga tala mo na parang binaligtad yung lahat ng alam ko. Sabi rito, ang misyon ay hindi hadlang sa maagang paghubog. Ito sa pinakamakapangyarihang pampabilis nito. Sandali, pag-usapan natin yan. Kasi parang sinasabi mo, yung akala nating pang-graduate level, dapat pala pang-kindergarten pala. Paano? Dahil ang tunay na pinaglalabanan, lalo na ngayon, ay ang imahinasyon ng isang bata. Bago pa man siya magkapasaporte, bago pa man siya makatapak sa ibang bansa, ang worldview niya hinuhubog na. Hinuhubog na ng ano? Ng TikTok feed niya na nagsasabing isa lang ang itsura ng maganda. Hinuhubog ng consumerism na nagsasabing ang halaga mo ay nasa binibili mo.
Hinuhubog ng mga kwento ng nasyonalismo na naglalagay ng linya sa pagitan ng tayo at sila. So may disipulado ng nangyayari gusto man natin o hindi, bago pa man natin ituro ang kahit anong doktrina. Eksakto. Yung isipan ng isang teenager na disiplino na ng kultura para tingnan ang mundo sa isang partikular na paraan. Yun mismo. Kaya yung maagang paghubog sa misyon, hindi lang siya pagdadagdag ng isang aktibidad, ito ay pag-aalok ng isang Isang alternatibong kwento. mas malaking kwento. Mas malaki, mas totoo, at mas maganda. Isang kwento kung saan ang Diyos ay kumikilos sa buong mundo, hindi lang sa simbahan niya. Yun yung nagbibigay sa kanila ng imahinasyon para makita ang mundo hindi bilang lugar na dapat katakutan, kundi isang lugar na minamahal ng Diyos. Okay, malinaw sa akin yung bakit. Pero para maitayo yung malawak na kwentong yan, kailangan ng matibay na pundasyon, di ba? Dito ngayon pumapasok yung tinatawag mong biblical anthropology, yung pag-aaral kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao. At ang sentro nito, Imago Dei. Ang Imago Dei, wangis ng Diyos. At ito, kung siseryosohin natin, ito yung nagbabago ng lahat. Ito yung nagsasabi na ang simula ng lahat ng pakikipag-ugnayan ay yung pagkilala na ang bawat isang tao, anuman ang kulay, lahi, relihiyon, kasalanan, ay may dignidad at halaga Dahil? dahil nilikha siyang kawangis ng Diyos. Period. Teka, ito yung parte na napaisip talaga ako. Kasi binabangga nito yung ideya na ang misyon ay tungkol sa pagpunta sa mga taong walang Diyos para dalhin natin siya sa kanila. Ang sabi pala rito, nagsisimula tayo sa pagkilalang yung fingerprint ng Diyos nandoon na sa bawat tao bago pa man tayo dumating. Ibang-iba yon. Ibang-iba, binabago nito yung motibo eh. Ang misyon, hindi na siya rescue mission na parang tayo yung bida. Hindi tayo yung superhero. Hindi. Hindi na rin siya pananakop ng kultura o pagwawasto sa lahat ng mali. Nagiging tungkol siya sa katapatan, pakikipag-ugnayan, paghanap kung paano na kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao at makisabay doon. Pinoprotektahan ka nito laban sa dalawang pinakamalaking cancer sa misyon, pagmamataas. Ako ang may dala ng tama. Oo, at yung takot, kakaiba sila kaya dapat iwasan. So, sa halip na tingnan ang mga tao bilang numero o proyekto, ang pananaw ay nagiging pagtingin sa kanila bilang salamin. Mga salamin na kahit basag o malabo, may pinapakita pa ring aspeto ng Diyos. At nakikipag-ugnayan ka dahil sa dignidad na yon. Wow! Yan yung pundasyon. Kung wala yung Imago Dei bilang gramatika natin, kahit gaano kaganda ang programa, maliligaw tayo. Okay. Yung why at yung what, malinaw na. Pero sigurado, ikaw na nakikinig, ang tanong mo ngayon, sige, gets ko na, pero paano? Paano to sisimulan? Buti na lang, may mga practical na sagot din dyan ang mga material mo. At hindi siya komplikado. Ang una at marahil pinaka-challenging ay ang pakikipag-ugnayan sa ibang relihiyon. Karaniwan, di ba, bantayan? Sinasabi sa atin, huwag kang masyadong magbasa niyan, baka malito ka. Baka ma-convert ka. Oo, pero ang pananaw dito, dapat itong tingnan bilang missional literacy. Missional literacy, parang pag-aaral ng bagong wika. Ganun na nga. Ang pag-unawa sa paniniwala ng isang Budisto o Muslim, hindi para hanapan ng butas Ito ay para maunawaan mo ano bang mahalaga sa kanila, saan sila kumukuha ng pag-asa. Ang sabi nga dito, ang pag-aaral sa iba, nagpapalinaw palalo ng sarili mong paniniwala. Nagtuturo ng kababaang loob. Nagtuturo ng kababaang loob. Tulad ni William Carey, di ba ama ng modernong misyon, bago siya nangaral sa India, ginugol niya ang maramang taon sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan at kultura nila. Hindi para siraan, kundi para maunawaan. Parang si Pablo sa Atenas. Hindi niya sinabing, hoy, mali lahat yan. Nakita niya yung altar para sa hindi kilalang Diyos, tapos sabi niya, alam nyo, yung hinahanap nyo, yan ang ipapakinala ko. Ginamit niya yung naroon na bilang tulay. Hindi bilang pader. Ayon. So ang tanong para sa atin, tinuturuan ba natin ang mga kabataan na magtayo ng pader o magtayo ng tulay? Mahalagang tanong at yan ang nagdadala sa atin sa pangalawang hakbang, yung short-term exposure o mga mission trip. Eto. Maraming pamilyar dito. At may malakas na babala dito laban sa isang bagay na tinawag na mission tourism.
Oo, mission tourism. Yung biyahe na mas marami pa yung selfie kesa sa tunay na pakikipag-ugnayan. Ouch. Kung saan ang sukatan ng tagumpay ay kung anong nagawa mo. Nakapagpintura kami ng 5 bahay, hindi naman masama yun. Pero ang inimumungkahi dito, isang radikal na pagbabago sa layunin. Ano yon? Yung short-term trip, hindi dapat pangunahing tungkol sa pagtulong, kundi tungkol sa spiritual formation, yung paghubog mismo sa kabataang sumama. Teka, yung mission tourism, parang ang dami nating guilty dyan. Yung pag-uuwi mo ang tanong, anong ginawa nyo doon? Parang ang success, yung output. Pero ang sinasabi mo, baka mali yung tanong. Baka mali yung tanong. Baka ang tamang itanong ay, sino ka na ngayon pagkatapos ng biyaheng yan? Eksakto. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang ginawa mo, kundi paano nabago ang pagtingin mo sa Diyos, sa sarili mo, at sa mundo. Mas mahalaga yung paghahanda bago umalis, pag-aaral sa kultura, panalangin, at yung malalim na debriefing pagkatapos. So hindi ang goal na mag-iwan ng bakas sa lugar na pinuntahan. Ang goal ay hayaang mag-iwan ng bakas ang karanasang yon sa puso ng kabataan. Yung pagbabagong yun yung binihin na tutubo sa pangmatagalang pakikilahog sa misyon, kahit nasa sariling bayan na siya. At ito na yung panghuli na para sa akin. Baka ito yung pinakamahalaga sa lahat. Mentorship. May isang pangungusap dito na tumatak talaga sa akin. Ang pananampalataya ay mas mahaawa kesa na ituturo. Faith is more caught than taught. Napakalakas niyan. Grabe. Dahil binabalik nito yung focus mula sa mga programa at events pabalik sa mga relasyon. Ang pinaka-epektibong paraan para mahubog ang isang missional mindset ay makita ng isang taong isinasabuhay ito. Tulad ni na Pablo at Timoteo, hindi lang siya binigyan ng libro, isinama niya siya. Nakita ni Timoteo kung paano gawin. At ang ganda ng punto dito, hindi lang dapat pastor o misyonero yung mentor. Sa katotohanan, baka mas epektibo pa nga kung hindi sila full-time ministry. Isipin mo, isang inhinyero na nakikita ng islang kabataan kung paano niya dinadala yung pananampalataya niya sa trabaho niya. O isang guro na may malasakit sa mga estudyanteng iba-iba ang kultura. Isang negosyante. Isang negosyante, sila yung mga buhay na kurikulum. Nakikita ng kabataan na ang misyon hindi siya yung ginagawa tuwing linggo. Paraan siya ng pamumuhay, Lunes hanggang Sabado. Binanggit din dito yung Wesleyan Revival, di ba? Hindi yon kumalat dahil sa malalaking events. Kumalat yon dahil sa maliliit na grupo, mga class meetings, kung saan yung mga karaniwang tao Nagme-mentor sa isa't isa. araw-araw nilang nakikita, naging bahagi ng DNA nila. At yun ang nagpapakita na ang modelong to hindi siya bago. Pagbabalik lang ito sa isang mas luma at mas epektibong paraan ng pagdidisipulo. Subuin na natin to. Kung susumahin natin yung pinakapangunahing pagbabago sa pananaw, ito ay yung paglipat mula sa pagtingin sa misyon bilang isang pangyayari, isang biyahe, isang event. Isang proyekto. Oo, patungo sa pagtingin dito bilang isang lente sa buong buhay. Isang paraan ng pagkakita sa mundo. Tama, ang layunin hindi lang gumawa ng mas maraming full-time missionaries. Ang mas malaking layunin ay humubog ng mga alagad, mga inhenyero, doktor, artist, magulang na nakikita yung buong buhay nila bilang bahagi ng pandaigdigang kwento ng Diyos. Saan man sila naroroon. Saan man sila, anuman ang kanilang ginagawa. At dito, malinaw na umuulit yung sinabi mo sa simula, ang misyon ay hindi pangunahing tukol sa pagpunta sa ibang lugar. Ito ay tungkol sa pagkatutong tingnan ng mundo sa paraan ng pagtingin ng Diyos dito. At kapag gano'n ang paghubog na nagsimula ng maaga, hindi lang natin sila inihahanda para sa misyon. Inihahanda natin sila na magkaroon ng matatag at nababanat na pananampalataya. Resilient. Resilient, na kayang haraping ang isang mundong komplikado. Hindi na ito extracurricular, survival skill na ito para sa pananampalataya sa ika-21 siglo. Kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito, na hango mismo sa mga material na pinag-usapan natin. Ano kaya ang maaring magbago kung matutunan ng isang teenager na tignan ang bawat tao,
bawat kapitbahay, bawat isyu sa balita, at bawat kultura bilang isang lugar kung saan ang Diyos ay kumikilos na at nagaanyayang makisali.